na. Pag tumanda ka na din. Hindi, anong nafe-feel mo pag gano'n? Julie, hindi ka nagbago. Ikaw pa rin yung laging gano'n. Ang tawag nga sa akin, chuva chuchu. Wala na bang iba? Sabi kong gano'n. Bakit naman laging chuva chuchu? Pero, ewan ko, basta huwag akong bibigyan ng candy, charot. Hindi, basta hindi ko naman din sinasadya na magmukhang siguro sa pagkabungis-ngis lang or ano nga ba? Hindi ko alam eh. Kasi tayo naman yung matatagal na dito. Kaya nga. So, ba't nga ba ang tingin nyo sa akin ay gano'n? Siguro dahil masaya ka pa rin lagi. Wala na akong butterfly. Ayun nga. Pero wala akong earrings. Eto, meron akong pakita. Siguro yung yung ganun pa rin kasi ako mula noon hanggang ngayon kung paano ko chumika, paano bumungis-ngis. Treatment mo sa fans. Correct. At saka yun nga, sabi ko nga dun kanina sa table, na-energize ako pag may, lalo na pag nakasama ko na dati, tapos nakita ko ulit ngayon, parang bumabalik din yung feeling ko dati. So, siguro kaya ganun na nakikita niyo. Pero ang fans naman, pag nakikita ka, ano naman sila? Like, nag-mature rin siyempre yung iba mo. Pero yung mga bago ngayon, yung Gen Z, yung mga bagong mga bata, yung mga ini-edit nila, yung mga luma pa rin. Oo nga eh. Parang tuwan-tuwa sila sa mga pabangs ko. Yes. Yung mga... Hindi, tsaka gano'n naman, up to now, diba? Yung mga... Bumabalik kasi. Yung mga girl group, di ba? Yung itsura nila, di ba? Ganun na yung look mo nung araw, di ba? Ganun pa din nila akalain. Galing lang lahat sa bahay nung anig sa baso, hindi ako sa bahay. Pero bangga pala ng ang nakita mo na agad kung ano yung mga magiging look. Hindi ko alam. Kaya nga kung ano lang nasa bahay ko, feather duster, gano'n. Kung ano lang makita ko doon, yun ang gagamitin ko. Hindi ko talaga din alam na ngayon nga meron na silang online suppliers. May mga na may diba? store ka dati, remember? True. Na nagkaroon ng store nga na ang hirap din kumuha ng supplies, di ba? Pero ngayon, isang click mo lang, add to cart. Nandun na lahat, di ba? So, gusto mo mag-iman ng image? Medyo seryoso? Gumawa ng project. Hindi gusto mo bang mag-mature na rin? Hindi ko kasi, hindi naman. Well, paano ba? Depende kasi kung ano yung impression ng mature. Pagkausap kasi ako, mag-usap tayo about life, makikita mo ako na nanay na. Pero pag mag-usap tayo ng kilig-gilig, pili ka ng year, bibigay ko sa'yo. Parang gano'n. O tapos, kapag usap naman ng heartbreak or usap ng kung ano man, ng fears, ng anxiety, bibigay ko sa'yo kung ano yung feeling ko ng time na yun. So I guess yung iba, kaya alam din nila na, sana matured ka na. Aray, may tumusok sa akin dito. Ito nga. Sana. Kaya nga tinupi ko dahil. Dito parang mayroong So sabi ko siguro hindi nila naiisip na, sana mature naman to. Siguro kasi pag yung topic ay dapat seryoso tayo. Hindi naman ako, pero hindi compliment naman yun. Siguro looks ang basis nila. Oo. I guess yung yung looks and brand talaga na pang gets. Oo. At saka yung yung 90s talaga. Diba? Hindi naka-move on, no? Oo. At least may generation akong napasaya. Of course. Diba? Parang ganun. Pero alam ko na yung mga talagang nakakakilala sa akin. Alam nila kung anong Jolene yung kausap ko. Yeah. Siyempre nanay ka na rin naman. Hindi ka naman yung baby pa rin sa family, di ba? Pero ang feeling na ang tawag na sa'yo ay may icon na gano'n. Minsan nga parang doon nag-mature ka. Parang oo. Kasi yung icon, di ba? Tinatawag lang yan sa mga, alam mo ng mga. Pero Yes. Pero parang kinikilig ako na minsan ayoko kasing isipin na icon. Basta alam ko lang, nag-enjoy ako nung 90s. Ginawa ko yung gusto ko. Kahit anong sabihin ng mga tao, wala. Okay? Susuotin ko yung gusto ko. At hanggat wala akong nasasaktan na tao, game lang. Yun yung nagmamatter sa akin. Pero pag sabi palang icon, hindi pala yan kailangan yung senior. Siguro sa'yo, sa case mo. Iba-ibang definition. Iba-iba nga. And para mabigyan ka nun, lalo na kung nagtatrabaho ko sa industriya ng pagkatagal-tagal 35 years in the industry. Siguro ibang kilig. Baka yung iba pumapasok lang sa tenga nila, lumalo sa isang tenga. Ako
parang laging papasok sa isa tayo kung maiiwan siya dito. So, wala nang lalabas. So, nagiging kinikilig lang ako lagi, grateful lang ako lagi. Minsan parang, pag sinisigaw pa, the pop culture icon. Ay, mga ganun. Sigaw. Parang, hindi dahil nahihiya ako Hindi, kinikilig ako sa to. Yung kinikilig ako talaga. Yung gano'n. Diba tawag po nandiyan si sa inyo mother? Oo, mother. Kasi nga, dahil sa mama siya siguro sa mother. Tapos, kasi di ba nagkaroon ng, at di ba Jolens, tapos nagkaroon ng mother marbles, yung mga ganun. Pero, yung momshi, lalo na yung momshi. Pero okay lang kasi, kahit tawagin lang akong momshi, parang kinikilig-kilig pa rin sila. So, parang momshi na kilig, parang ganun. Na yun naman din yung gusto kong din sigurong maramdaman ng mga Gen Z ngayon. Hindi ko ako'y merong anak at nanay na at may asawa at may pamilya na hindi na ako yung makikita mo sa tugs yung gumaganon. Na hindi naman ako naging ganun pala. Pwede nyo pa rin akong kachika. Yung ganun. Parang chika pa rin tayo, kilig-kilig pa rin, kikay-kikay pa rin tayo. How are you sa Go. Ako? Ngayon, ewan ko ba, siguro pag nagkakaedad, parang mas nagiging senti ka sa mga anak mo, di ba? Parang, ang liliit pa nila dahil. Lagi naman ako nandito. Yun na nga. Hindi pa yun malalaking team. Yun na nga, sabi ko, pero pasalo ako nasisenti na parang, hala bakit yung mga iba kong kasabayan, nawala na. Yung parang, tapos may mga kakilala ka na, di ba? Yung, na ang morbid tignan, pero parang, ang liliit pa ng mga anak ko kailangan healthy tayo palagi. Yung ganon. Tapos, nasisenti ako kasi hindi ko alam na pagka lagi ko naman silang kasama. Pero parang pagtingin kong ganyan, tumatag ka na ba? O lumiliit lang ako? Araw-araw lumalakas. Buti pa sila, no? Kasi ako ito pa rin nun Pero tapos iba na silang makipag-usap. Lagi ko naman kasama. Biglang pagising na lang, iba na yung sinasabi. So, minsan nagugulat ako gano'n, nasisenti ako. And para sa isang nanay, hindi lahat ng nanay ganyan yung parang talagang, yung nagpapaka-dwell dun sa pero ako ninanamnam ko yung pagiging nanay ko talaga. Yung lahat ng mga may isip ko na pwedeng makagawa ng marka sa buhay nila para pag binalikan nila yun, happy sila ulit. Gusto ko makagawa ng gano'n. Kaya pa yan, kay material things, kay experience sa travel, kay kwentuhan namin bago matulog, kay tawanan, joke, lahat. Spoiled sila? Hindi sila. Spoiled sila. Hindi talaga. Kasi stricto rin yung asawa ko Kaya... Pero minsan sinasama niyo sa tour niya. Okay sa'yo yun, mga 1 month. Yes. Kasi ang teacher niya ay si Mark. Teacher ako ng aking little girl. So, schooling sila? Oo. At ang hindi pinili... sila nagre-regular school? After pandemic, tinuloy na namin yung homeschool. Pero galing silang school talaga. So, ilang taon na silang homeschool? Siguro, si Pele kailan ba nag-start pandemic? 2020. 2018. 2021. Yan, mga ganyan. Diyan nag-start na, So, yung pinili na program ng asawa ko, books, and kaming dalaway teacher. Hindi yung naka-online kang teacher. Okay, kaya nakakasama. So, Dapat kasama. Anong advantage ng homeschool? Iba yung bonding. Tapos yung time namin, nakaka-travel kami, dala namin yung school books nila. Magpa-park kami sa Japan, pero nag-school kami sa park, pero nasa Japan. Yung mga ganon. Oo. So parang masarap na mahirap. Pero ilang oras? At yung normal? Kung anong oras lang din talaga, yung hindi capacity, yung kaya ng ganitong edad. Ako kasi nasa 6 years old ako So, mga 2 hours lang kami niyan. Pero may school base sila, diba? Homeschool Global. Yun yung kanilang and then may mga classmates din sila na homeschoolers din. Tapos pag field trip o kaya may mga UN Day, yung mga United Nations Day, Linggo ng Wika. Yes. Tapos tinatry din namin silang mag-join ng pag mga summer, yung mga summer camp or kaya yung mga parang sports, ganyan. Pero si Pele kasi, yun, daddy niya, si Mark yung teacher niya. Na-try kasi namin dati, hindi niya sinama si Pele, tapos homeschool. Yung oras, mahirap para sa kanya, may gig sila kinabukasan. Tapos si Pele tanghali na nag-aaral.
So, sinama niya. Pero Swerte ano bata, sila? jet setter.